Siya na talaga, wala na akong masabi kay Herlene Budol dahil siya ang pinaka-luckiest girl sa Binibining Pilipinas na nagkaroon ng official press conference. So, hindi ko yan nakita sa mga ibang candidates sa Binibining Pilipinas, even sa mga past na edition. Kaya kay Herlene Budol, wow, as in, ikaw na talaga ang pinakamaswerteng candidate na sumali sa Binibining Pilipinas ever. Wala na talagang makakapagpigil pa sa mga pasabog ni Herlene Budol each day. And this day, hindi natin ina-expect na nagkaroon siya ng press conference. Official press conference for Binibining Pilipinas 2022. Akala ko kanina, official press con ng Binibining Pilipinas official candidates. Pero, nung nakita ko, bakit si Herlene Budol lang yung nandoon? So, tinignan ko yung parang karatula, yung nasa likod niya, is si Herlene Budol lang pala, yung may press conference. So, wow! Ang swerte niya talaga. Super swerte. She is the luckiest girl na sumali sa pageant na ito. And sa pinaka-first part ng video, nung introduction, is ipinamalasta niya ang kanyang total na trained pasarela. So, yan yung tinatawag nilang squammy walk or hipon walk. Ayan, pinabalanda niya ang kanyang hips, ang kanyang posture, ang kanyang confidence para maipamalas sa lahat na nag-improve na yung kanyang walk, yung kanyang posture, tsaka alam na niya yung ginagawa niya sa pagrampa using or wearing that heels. Kaya, hindi mo na pwedeng i-deny na she is one of the most prepared candidate para sa Binibining Pilipinas kahit na wala siyang experience sa national pageantry, I should say, na makikita mo na yung outcome ng kanyang pinagpaguran, yung kanyang effort, yung kanyang pawis, yung kanyang dugo, yung ganyan. So, congratulations Herlene Budol for giving us a well-uploaded na press conference. So, makikinig naman tayo sa portion lang ng press conference niya na kung saan she gave some points about sa kanyang experience, yung natutunan niya, yung pasasalamat niya. Ano yung mga achievement na nakuha ko at makukuha? Ayan. So maraming salamat, Francois, sa iyong mga katanungan. Ngayon naman, pumunta tayo sa katanungan ni Armin at Ina. So, unang sino-sino ang nag-imok sa iyo na sumali at ano ang nagudyok sa iyo pagbigyan ng mungkahi nila pasukin mo ang Binibining Pilipinas? Siyempre, walang iba kundi si Sir Wilbert Tolentino. Ang aking mentor, sponsor, all the way yan, sobrang grabe. Grabe siya all the way magbigay head to foot. Lahat talaga as in. At abangan niyo na lang sa vlog namin kung ano ba ang pinaka-rason kung bakit niya ako nakumbinse na sumali sa Binibining Pilipinas. Malapit na malapit na. Ayan. Kaya dapat mag-subscribe sila sa? Please subscribe na Correct. YouTube channel Herlene Ipon, Yes. Wilbert Tolentino Vlog, and Madam Bongga. Imots. Ayan. Para makita natin ang sagot sa katanungan. Okay, next question. Sa iyong palagay, Herlene, anong mensahe ang makukuha ng mga tao sa pagsali ng isang unconventional na contestant na katulad mo sa isang malaking national pageant katulad ng Binibining Pilipinas? Correct me and if I'm wrong. Ano yung unconventional? Hindi ka typical na contestant, hindi ka typical na beauty queen or beauty pageant contestant. Karaniwang sumasali, hindi ka kagaya ng karaniwang sumasali sa mga beauty pageant. Ayun yung palagi kong naririnig. Na hindi ikaw yung typical. Hindi ikaw yung pang beauty queen. Bakit? Wala na ba akong karapatan? Wala na ba akong karapatan koronahan? Tignan niyo muna kasi, di ba, lahat ng tao may chance. Mabago, madagdagan yung knowledge. At siguro isa ako doon. Kaya, bigyan niyo lang ako ng chance. Wala namang masama ako mag-try. Thank you. Tama. At saka sa pagkakaalam ko, grabe ang tinatrabaho mo, di ba? Para Pak, as in pak talaga. Para maabot mo itong pangarap mo. Di ba? Tama ba ako doon? Yes. Paghahanda, lahat yan talagang ginagawa ni Herlene. Now, our next question will come from Tito Noli Berioso.
Mm. Are there more important priority or priorities in your life? Yung bukod ba sa bukod sa binibining Pilipinas, ano pa yung mga priority mo sa buhay? Siguro yung priority ko, yung pamilya ko. Yeah. At saka yung pag-aaral ko. Dahil graduate na po ako sa July 17. At ngayon lang po nalaman nila Papa. Papa, nag-graduate na ako. Tatay, nag-graduate na ako July 17. At gusto ko, nandun kayong lahat. Kasi naranasan ko pong graduate nang walang kasama. Nang ako lang mag-isa. This time, kasama ko po kayong lahat. Sa lahat ng achievement ko na makukuha ko this year. Yes, ang saya. Palakpakan naman natin yung future graduate natin. Diba? Next question from Tito Loli also. So who among our showbiz personalities do you look up to who successfully crossed over to be a popular beauty queen? Do you think you have what it takes to follow their footsteps? Kasi diba meron tayong mga artista na naging beauty queen. So sino sa kanila yung iniidolo mo? At sa panagay mo ba, kaya mong yumapak sa sumunod sa kanilang mga yaman? Feeling ko, na-meet ko na siya. Feeling ko, siya yung nagsabi ng, I am confidently beautiful with a heart. Ay, pinananag lahat yan. Kasi sinusubaybayan ko talaga siya dati pa. Artista muna siya bago siya maging beauty queen. Walang iba, yung words pa. Diba? Sa palagay mo ba, kaya mo rin yumapak sa kanyang kanyang footsteps? Kaya mo sumunod? Okay, so ayan. Yan po yung partial na video sa kanyang press conference, and masyadong mahaba yung press conference, tapos yung live, kaya yan na muna yung portion. But yan yung isa sa mga pinaka-importanting content na scoop natin, and so i-replay ko pero silent mode na siya. So there are 3 things na sinabi ni Herlene Budol. Nagpapasalamat siya at ang naging manager niya si Wilbert Tolentino. It's because siya ang dahilan kung bakit siya sumali sa Binibining Pilipinas. And sasabihin niya sa isang vlog, at abangan daw natin yon, na paano niya napa-oo si Herlene Budol na sumali sa Binibining Pilipinas. And then, hindi naman masamang mag-try ang isang katulad niya na galing sa squatter na walang kamuwang-muwang sa mundo ng pageantry na sumabak sa Binibining Pilipinas, and let's give her the chance. Ayan, the chance to prove herself, and malay nyo, makuha niya ang isa sa mga crown sa Binibining Pilipinas. O, diba? Tapos, yung number 2 na pointer is yung kanyang pag-graduate. O, diba? So, ako din nagulat. Mag-graduate na pala siya sa July 17. I'm not sure, correct me na lang yung correct date, July 17. And yes, nakaka-proud kasi pinagsasabay-sabay niya talaga lahat, no? Yung pag-join ng pageantry, tapos yung family, yung work, tapos yung pag-vlog, and then dito, o diba? Yung kanyang pag-aaral. So yes, correct choice yung kanyang pag-focus sa pag-aaral. And then, yung pang third naman is that yung balak niya after. So, after pageantry, siguro magpo-focus muna siya sa mga current na nakapila sa kanya, which is yung work. So, yan yung mga tips na, or yung mga pointers na nasabi niya. And, yung mga iba is all about sa training niya. Ini-improve pa rin niya yung kanyang Q&A, yung kanyang pasarela, kasi need niyang i-master yung pasarela, lalong-lalo na at malayo pa naman yung finals night ng Binibining Pilipinas. And yes, nakaka-proud yung ginagawa niya ngayon kasi ang dami niyang pinagsasabay-sabay. So, let us watch out sa mga next na pasabog ni Herlene Budol. So, hindi ko rin inaasahan na magkakaroon talaga siya ng press conference. Pinapanood ko lang, tapusin ko na muna tong press conference ng Binibining Pilipinas. Pero nakita ko talaga, mag-isa lang niya talaga. So, she is really the most, or parang pinakalaki na contestant. Dahil siya lang siya lang ang nagkaroon ng sarili niyang press conference. So, alam mo yun, mapapawow ka talaga, mapapasana all ka talaga. And then, it will be a big na parang, wow, parang yung reaction
magkakaroon ng reaction, magkakaroon ng news ang press conference ni Herlin Budol dahil parang historical ito sa Binibining Pilipinas. And pati ang Binibining Pilipinas naloloka, o di ba? Naloloka sa press conference and sa mga future pa na ipapasabog ni Herlin Budol. So, I think patikim pa lang yan. And more pasabog to come talaga. So, good luck Herlin Budol, and I hope talaga na ipaglaban mo na magkaroon ka ng crown. Tapos, magpapansin ka pa rin kay Nawat kasi for sure nanonood si Nawat at nabalitaan niya ang press conference na ito. Kaya, Nawat, i-consider mo na si Herlin Budol kasi siya ang hinahanap mong candidate para i-promote ang inyong Miss Grand International na popularity. Ayan. So, that's it for my latest update kay Herlin Budol. So, good luck Herlin and make your mama proud. Mama will proud. So, for more updates, mag-subscribe lang kayo sa channel ko, The Star of Anthony Vlogs. And ayan, follow me na lang sa Instagram and Twitter and TikTok, The Story of Anthony. So, hanggang dito na lamang po. Thank you and have a wonderful day.